So ayun guys no, good afternoon sa ating lahat no, at God bless to all of us no. So ayun guys no, review po natin tong trusses natin, itong Agwas no. Kung makikita nyo po guys no, tapos na po siya, yung fascia board nya po no. So ayun guys no, hindi po biro ang pag-assemble nito guys no, kasi ang roofing po nito is stone coated no. May sinusunod na sukat po yan no. Wasa nagkamali po tayo dyan is hindi po lalapat yung mga yero po ng stone coated no. So ayun guys no, paano po ba nagmumula yung pasimula po nitong paggawa ng ganitong trusses no. Marami pong bali yan guys no. So ayun guys no, bibigyan ko po kayo na idea no. So ayun guys, bago po i-layout yan, kailangan po natin ng syempre plano po dyan. Ang una po nating gagawin dyan, kailangan po yung bakal natin naka primer na po no, kung hanggat maaari, kasi po sa atin inabutan tayo ng ulan, kaya niraras po natin. Unang una sa lahat, naka primer po yung bakal bago po isagawa yung trusses no. Tapos ang una pong layout nyan, yung bottom po no, kailangan po yung bottom po ng trusses natin is nasa proper na sukat. Kung makikita nyo yung bulada po nito doon, saka dito sa kabila is malaki rito, maliit po doon no. So yun guys no, paano po ba mangyayari na maging ganyan no. Kailangan po kung anong sukat po ng bulada dito, saka dito sa kabila, kukuhanin nyo na po yan, saka ilalagay nyo po sa sentro yan, yung bottom na yan. Yan po yung bottom, makikita nyo po yan no. Ilalagay nyo po sa sentro yan hanggang doon po sa dulo, kung hanggang saan po tong tres agwas na to no, dito sa harap natin, hanggang doon po yan no. Kailangan po kuhanin mo yung pinakasukat nya, isisentrohan nyo po no. Tapos yung bandera nya po na yan, kailangan po to make sure po yan na iskwalado po yan. Dapat always na iskwalado yan no, hanggang sa pagtayo po, para po mamimit nyo yung duktungan ng parlina na sumentro no. Yan po, kung makikita nyo sumentro no. Saka para po mamit nyo yung tamang sukat, yung sukat po nyan 37 po, kasi ito mula dyan 37 mula dyan. Kailangan po aware po kayo dyan no. Hindi po basta basta nag-a-attach nya no, nag-pull-with agad no. Kailangan nakasalansan nyo muna po yung lahat na yan, naka-spot muna po bago nyo po na ipo-pull with. Kailangan po yan naka muna yan, naka-ipipit nyo muna mula dito. Saka kung makikita nyo guys, mula dito sa baba hanggang dun sa second floor na po, kasi yung dun sa taas, kung makikita nyo po no, dire-diretso po yan. Ito po ang kukuhanin nyo no, kukuhanin nyo ng incline no, saka yung ibabaw. Kailangan po yung incline ng ibabaw, incline dito po sa baba is parehas no. Kung nakikita nyo po, magka-connection po yan, connecting po yan no. Kailangan po yung incline nyan hindi po mawawala no. At the same time, dun din po sa kabila no, yung incline nya rin po nun dun, nagpupulahat dapat yan no, to make sure na always na iskwalado po yan. Pati yung ibabaw, kailangan iskwalado po yan para tatapat po ng ganito no. Saka kung makikita nyo guys, yung sukat po ng parlina natin is 37 po yan no. Yan po yung pinakasukat nung yero natin. Bukas po darating yon, pasilip po natin sa inyo para makita nyo na tama po ba yung pagkasalansan ng parlina. Ito, kung may tatanong nyo ano po ba to no, ito yung sa ridge nya no. Dito po lalagay yung ridge cap no. Dito po yan yung pinaka corona nung duktungan nitong yero no, na naka triangle, ay naka diamond yung dulo. Kung makikita nyo rin po guys, yung sa fascia board natin no, yan po no, yan po yung assemble natin. Kung makikita nyo po guys no,
Diretso na rin po yan, no. Ayun po yan, no. Makikita nyo, ayun po. Kung makikita nyo, diretso po yung laylayan, no. Hindi pa po nilalagyan ng kisame yan, no. So yun guys, no, paano ba makukuha yan? Like I said nga po, no, yung nakita nyo pong video sa reels ko, meron po tayong pattern yan, no. Kung makikita nyo yung ilalim ng fascia board natin, pantay na rin, tapos nakababa siya ng, makikita nyo dun sa bandan dun, nakababa ng 2 inches. Pamakuan na rin po ng ceiling yan, no. May purpose din po yan, no. Kailangan po pag gagawa po kayo ng lagayan ng fascia board is may tulong na rin po yung pinaka ilalim niya po, no. Ano na rin po yan, no. Pamakuan na rin po natin sa kisame yan guys, no. Para hindi na po kayo mapapadoble ng lagay pa ng wall angle dyan. Yun po ang isa sa kainaman po ng gawa natin, no. Saka kung makikita nyo rin po guys, meron na po tayo ng hanger dyan. Yung hanger po natin, no, ayan po, no, naka-attach sa trusses. Tapos yung hanger niya po, yung carrying channel niya na may bakal, naka-welding po yan, no. Ganyan po yung proseso natin, no, para po mas matibay po yung holding niya, no. Kaya tingnan nyo po, lapit-lapit yung carrying channel niya. So yun guys, no, for the meantime yan lang muna po, no. Makikita nyo po, no, yan, no. To make sure na susundin po natin yung tinatakbo ng plano po, no. Kung hindi nyo man po ma-perfect yung plano, kailangan po titingnan nyo po yung bawat incline. Pag sasalubungin nyo muna po yan, kasi hindi naman po tutugma po talaga yung sukat ng plano dyan. May adjustment ng bahagya, kaya yung nagawa na po ang gumagawa ng adjustment dyan, no, para makuha po yung nakasad pa rin po sa plano. Always na bago gawin po itong mga ganitong trusses is pag-aralan po ng mabuti, hindi po yung welding ng welding. Kasi kung pupulwid nyo agad dyan, kasa ka ng kasa at nagkamali, yun ang pinaka risk, disadvantage ng bakal po, no. So yun guys po, no, maraming salamat po, no. Follow lang po kayo sa Facebook page natin, no, para marami kayong idea, no, makuha sa paggawa ng bahay, no, related. Maraming salamat po. Follow po more.